Umamin na si Ralph Recto na may sakit si Bangag. At normal lang daw na, ang isang tao ay may sakit. Kaya hindi siya naka-attend doon sa awarding ceremony chucho na yon. Pero ito si Clarissa Taratara, talagang pinanindigan pa rin niya ang kasinungalingan ng jutang gininang babaeng ito. Ilang araw na ngayon? Ilang araw na ba siya lumabas? 3, 4. Pag 7 araw na, baka patay na yan. Tatago lang nila. Pero ito yung delikado. Grabe, Makinig kayo sa lahat ng nagmamahal kay VP Sara. Yes. Sinday ngayon nasa dahig pagbaday, mag-ingat ka dyan, Day. Okay? Pwede siyang gurgurin. Yes, totoo yan. Totoo. Okay? Pwede gurgurin si Inday. Kunyari, nagurgur si Bangag dahil hindi na kinaya ng bituka niya. Not only bituka, but the whole system. Di ba? Isisikreto mo na nila yan. Pwede nilang i-bribe ang doktor. Di ba? Delaying tactics, delaying the game. Nila yan. So ngayon, magpaplano muna sila kung paano nila magurgur si Inday. Possible things. Bantayan natin si Inday Sara at so naghahanda na yan sila ngayon kung sakasakali na si Bangag ay may tanim na yung kanyang buhay o prepare man na yung mga bulate, abala na yan sila ngayon kung paano i-transport yung kanilang mga ninakaw. Kaya sabi ko sa iyo, Bangag Junior, magugurgur at pagugurgur ka nang wala kaming gagawin. Ayun, nagkakatotoo na ang orasyon niya. Paano maglagutan ka ng genie nga. Dahil demonyo ka. Okay, maliban pa sa baboy ka, kidnapper kayo ng asawa mo at buong kasabwat ninyo. At Liza Tanas. Ito Liza Tanas, Liza Marcos. Okay, Addictus Benedictus. Magbabayad ka. Yes, dapat lang. Ipapasuka ng next administration ang lahat ng ninakaw mong hayop ka. 2022 pa ako nag-orasyon. Ito. From August, okay, 3:00 ng madaling araw, nag-uorasyon ako, kaya lagi ako napupuyat. Kasi gusto ko mawala na ang lahat ng mga adik, lalo na ang presidenteng Bangag dyan sa gobyerno. So ayan na nga, umamin naman na talaga, sinabi na talaga sa interview ni Ralph Recto na may sakit si Bangag. So kaya nga kaya siya yung nagpiling presidente dun sa award na sinasabi nila, hindi nakapunta si Bangag kasi nga may sakit daw at parang nagagalit pa nga siya na bakit daw nagpapakalat ng kung ano-ano tungkol sa kalagayan ni Marcos Jr. Parang, yun nga, inuunahan daw na matetegi na parang nagagalit pa siya ng ganyan. Ito nga ang sinasabi nitong si Maharlika na kung sinasabi ni Claire Castro na hindi na okay naman siya, ba't hindi siya nakarating doon? Ibig sabihin kung mild lang, kung okay lang naman, hindi tapos nagpapakita pa sila ng mga video, ba't hindi naka-attend doon si Marcos Jr.? Pwede naman niyang uminom lang ng kung masakit lang naman ang tiyan at kaya-kaya naman, diba? Kasi awardee yun O bakit wala siya? Ibig sabihin, baka hindi siya makatayo or baka tinatamad lang siya or hindi natin alam. Pero kung sinasabi nga niya na hindi na totoo yung lumabas na parang yung health, niya, yung papel na parang galing sa St. Luke's, kung totoo yun, yari. Pero kung yun ay gawa-gawa lang, hindi natin alam. So, pero ito parang tama yung sinasabi niya na, parang na talaga, may sakit na talaga to. Itatago naman kasi talaga nila yan. Hindi nila sasabihin, kahit nga mategi, itatago nila yan At ang gagawin, ang delikado nga ngayon ay si VP Sara. Kasi, siya talaga yung magiging presidente. Baka gurgurin talaga to. Pero, kung nakatadhana naman kasi si VP Sara, kahit anong paggurgur ang gawin nila, hindi yan kukunin kung hindi pa niya oras, diba? Kaya, pero tuloy-tuloy pa rin tayo ng pagdadasal na ingatan si VP Sara kasi yun na lang yung pag-asa talaga natin. Sa totoo lang. Napakadaming tao nagsasabi ngayon na mga Duterte na lang talaga yung pag-asa natin. Dahil sila lang talaga. Sa kanila lang naman talaga umayos. Si PRRD lang umayos ang Pilipinas. Sa totoo lang. Alam niya ng mga nakaka-experience ng yung mga ordinaryong tao kung paano nung panahon ni PRRD. Meaning, nagmamalfunction na yung katawan ni Bangag. Hindi talaga siyang mamatay anytime. Magurgur anytime. Kasi pag nag-break, pag nagbumigay na ang katawan ng isang Addictus Benedictus at kawatan, kahit gusto pa niyang buhayin ang sarili niya
kung hindi niya nakakayanin, ay magugurgur na siya. Totoo yan. Alam naman natin sa itsura ni Bangag, hindi gagalit sila syempre sa atin dahil nagsispekulate daw tayo, o normal lang din naman daw na magkakasakit ang isang tao. Yes. Ganyan, chuchu-chuchu. Kaya So lang, parang dapat wag daw tayong ipaalam yan. magnakak dito, wag tayong magsalita against the President Bangag, di ba? So yung mga ganon. Hindi nyo kami mapipigilan. Dahil wala siya, no show siya. Okay? No show nga, No why? show. O, di ba? Meaning, hindi niya Kaya. kayang True. tumayo o mahina ang katawan niya. Kasi syempre, di ba? Or pwede rin tamad-tamaran siya. Pero kung yung document na inirelease Ayan. ay totoo, based kasi legitimate yung yung mga medical terms. Ilang araw na ngayon? 2 araw na ba siya lumabas? 3, 4? Pag 7 araw na, baka patay na yan. Katago lang nila. Tegi agad. Then, kapag yung mga buwaka ng GNMS na yan, alam nilang mamamatay na si Bangag, maghahanda na sila kung paano nila i-transport ang pagnanakaw nila o paano sila tatakas sa Uunahin bayan. nila yan, Pero ito yung matataranta na yan delikado. Makinig kayo. Sa lahat ng nagmamahal kay VP Sara. Si Inday ngayon nasa dahig palbaday. Mag-ingat ka dyan, Day. Okay? Pwede siyang gurgurin. Okay? Pwede gurgurin si Inday. Kunyari, nagurgur si Bangag dahil hindi na kinaya ng bituka niya. Not only bituka, but the whole system. Di ba? Isisikreto mo na nila yan. Pwede nilang i-bribe ang doktor. Di ba? Delaying tactics, delaying the game. So ngayon, magpaplano muna sila kung paano nila magurgur si Inday. Possible things na pwedeng gawin nila. Kasi, kung mamamatay na si Bangag, siyempre, si Inday sa konstitusyon, siya ang automatic na presidente, kaya may vice siya talaga. presidente. Bantayan natin si Inday Sara at ito yung kinatatakutan ko. Okay, na kayang gawin ni Marcos Jr. Umamin na, okay? Umamin na si Ralph Recto na may sakit si Bangag. Kaya At normal lang daw na ang isang tao ay may sakit. Kaya hindi siya naka-attend doon sa awarding ceremony chucho na yon. Pero ito si Clarissa Taratara, talagang pinanindigan pa rin niya ang kasinungalingan ng jutang gininang babaeng ito. So naghahanda na yan sila ngayon. Kung sakasakali na si Bangag ay may taning na yung kanyang buhay, o prepare man na yung mga bulate, abala na yan sila ngayon kung paano i-transport yung kanilang mga ninakaw. Kaya sabi ko sa iyo, Bangag Jr., eto, magugurgur at pagugurgur ka nang wala kaming gagawin. Manunod lang kami kung paano malagutan ka ng genie nga. Dahil demonyo ka. Okay, maliban ba sa baboy ka, kidnapper kayo ng asawa mo at buong kasabwat ninyo. I'm looking forward na talagang hindi na magtagal to si Bangag. Yun. At sana bago yung confirmation of charges kay Pangulong Duterte, alam niyo yun, di ba? Sa February 23, wala na si Bangag sa mundong ito kasi deserve niya yon, right, Bangag? You deserve it. Nakita mo, ang daming nagdadasal na mawala ka sa mundong ibabaw. True. Eto na yung mga singil. At Liza Tanas. Ayan. Liza Tanas, Liza Marcos. Addictus Benedictus. Magbabayad ka. Yes. Ipapasuka ng next administration ang lahat ng ninakaw mong hayop ka, na kidnapper ka. Lahat kayong mga kasabwat. Yes. Okay? 2022 pa ako nag-orasyon. Ayun. Tumalab na. From August, okay, 3:00 ng madaling araw, nag-oorasyon ako, kaya lagi ako napupuyat. Kasi gusto ko mawala na ang lahat ng mga addict, lalo na ang presidenteng Bangag dyan sa gobyerno. So, ayan, di ba? Talagang kasi pilit nilang pinagtatakban talaga na may sakit lang daw, nagpapahinga lang daw, pero yun nga, bantayan natin kung matagal-tagalan to, tagilid. Kasi hindi na talaga maganda yung, kung totoo yung kumakalat na sakit talaga niya, ay delikado yan. Bakit kasi hindi nila masabi kung ano talaga yung sakit ni Bangag? Bakit nila itinatago yan? Talagang tago-tago eh. Dapat alam yan ang taong bayan kasi presidente ka. At saka, sa bagay, hindi talaga nila sasabihin yan kasi nga, kung malala na yan, iaano na talaga yan. Dapat si Inday Sara na talaga ang umpo. Pero yun nga,
Sabi nga dito, nagsusuntukan yung mga sinasabi nila kasi nga parang ang sinasabi ni Claire Castro ay okay na okay daw yung presidente, kaysa ganyan, chuchu-chuchu. Tapos si Ralph naman, si Recto, sinabi niya na may sakit naman talaga, kaya siya ngayon nag-award doon Piling presidente nga ang lolo mo talagang, iba rin. Piling presidente siya. Siguro gusto rin niya yan. Pero naku, napakalabo. Kung sa botohan at botohan din ang malabo ka Recto, si Batman nga ang tawag sa'yo Lahat gusto mo, naku. Si Bat, lahat na lang gusto lagyan ng Bat, tapos wala namang nangyayari. Naku, sinusukat talaga kayo ng mga tao. Tapos yan nga, ito, si Lisa, kasi kasagwat rin naman talaga yan. Naku, papasuka talaga sa inyo yan once na matigi yan. Pero, nakakatuwa naman to. Itong sinabi niya dito na, sinabi niya noon na, parang, kahit wala kaming gawin, mawawala ka, parang sinasabi niyang ganyan. Ay, ito nga sinasabi niya na, kahit wala kaming gagawin, papanoorin ka lang namin na bawian ng hininga. Yun ang sinasabi talaga. Totoong sinasabi niyan. Nakikita ko rin yung mga niyan dati pa Subaybay din ako dito, lalo na nung totoo talaga yung mga inaano niya, yung mga sinasabi niyang galing sa puting ahas. Ay, nangyayari ngayon. Totoo yan. Yung iba ngayon na lang pinaniwalaan ng ibang tao, pero matagal na niyang sinasabi yung mga isyong yan. Tapos yung sinasabi nila na parang hindi daw binabanatan na ito si Tambaluslos. Noon pa yan. Iniisa-isa niya kahit nga yung mga si Saldico, nagkinasuhan nga siya Lagi niyang tinitira si baka hindi lang siguro nakasubaybay itong mga nagsasabi na, sa bagay, hindi naman niya kasundo yung mga ibang nagkakagulo-gulo yung mga ibang vlogger, di ba? Totoo talaga, hindi totoo na sinasabi nilang hindi nito binabanatan si Tamba. Pinagmumura niya si Tamba noong una pa lang. Yun na nga ang inuna niya tapos ito na nga. Pero talaga matindi ang niya. Dito nga din, diretso din to Ito sa mag-asawa talaga. Sinasabi niya yung yung pagkuha kay PRRD. Sinabi rin niya yan. Alam niya yan na si may pakanayon nga si Lisa Tambaluslos. Hindi mali yung sinasabi nila na hindi nito binabanatan si Martin Romualdez. Mali yun. Dun sa mga ibang mali yun, maling-mali. Hindi totoo yung sinasabi nila yan. Lagi niya binabanatan, pinagmumura pa nga niya yun. Una pa lang, noon pa. Saka yan sila Sandro, lahat yan. Wala siya. Ito nga ang sa totoo lang, siya yung walang kinikilingan. Lahat binibira niya. Wala kasi sarili niya kasi yan. Parang, pag nalaman ko ganito at na-confirm ko na ganito, totoo yan. Pinuntahan pa nga yan yung bahay ni Saldico dun sa bansa na binilin daw ni Saldico. Niya, pinuntahan niya talaga. Yung area. Talagang hindi. Totoo yan. Yung mga birang niyang yan. Talagang diretso yan. Walang Tsaka, imposibleng magbabayad dito. Walang ganun. Naniniwala ako rito sa kanya kahit papano. Pero hindi naman porket okay din naman na iisa naman yung sinusuportahan. Kaya lang medyo nagkakaanuhan kasi ganun. Pero dapat kasi focus lang. Ang mawala dapat talaga si Marcos Jr. Pag nawala yan isang yan at matuluyan, napakalaki na ng chance. Magkakagulo man pero si BP Sara talaga walang magagawang kahit sino.